Isang mapagpala at magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning. Tayo po ay natitipon sa pagdiriwang ng misang ito para sa ika-17 linggo sa mga karaniwang panahon. Ngayon po ay ipinagdiriwang din ng buong simbahan ang Phil Mission Sunday. Kaya po ilalakip natin sa ating mga panalangin ang intensyon ng mga misyonerong Pilipino na nagmimisyon sa mga malalayo, mahihirap at mga lugar na mga kritikal para ipahayag ang mabuting balita ni Kristo. Kaya nga mamaya magkakaroon tayo ng special collection para sa gawain ng Mission Society of the Philippines o ng mga misyonerong Pilipinong itinatalaga sa ibang bansa, lalong-lalo na sa mga war-stricken areas. Sa araw ding ito, ipinagdiriwang din natin ang pandaigdigang araw ng mga nakatatanda, ang mga lolo at lola. Taas nga ang kamay ng mga senior citizen. Ayan, be proud. No? Yan, marami-rami po kayo. No? Ayan, salamat po. Mamaya po magkakaroon din ng special blessing para sa inyo. Kasi nung nakaraang Biyernes, ipinagdiwang natin ang kapistahan ni San Joaquin at Santa Ana. Yan ang mga magulang ng ating mahal na Birheng Maria at syempre, lolo at lola ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga ipagdarasal natin sa linggong ito ang mga lolo at lola upang patuloy nawa silang biyayaan ng karunungan, kalusugan at inspirasyon at maging mabuting halimbawa sa mga kabataan. At panghuli, nagdiriwang din tayo ng misang ito pagkatapos ng pananalasa ng Bagyong Karina. Ang ating komunidad ay binaha, no? At sa akin pong pagiging termino ng aking pagiging kura paroko, ito na yung pang-apat kong baha. And for the record, ako na po siguro yung kura paroko na may pinakamaraming naranasang baha dito sa NOLP. Pero patuloy tayo, no? Nagpapatuloy tayo, no? Kaya nga pagpasensya na ninyo kung medyo marumi pa yung paligid, yung mga gamit namin, nagkalat pa. Mamaya pagpunta ninyo ng Adoration Chapel, madadaanan nyo pa yung ref namin, no? Kasi hindi pa namin naayos talaga, no? Kaya sa mga susunod na araw, no, ginagawa natin ang mga paglilinis at syempre habang ginagawa natin ang paglilinis, ginagawa pa rin natin yung kalinga ni Maria Bambina, kung saan tayo nagpapakain at namimigay ng mga tulong na nakalap ng ating parokya sa mga naapektuhan ng pagbaha. No? Kaya nga, kung kayo po ay hindi nakaranas ng pagbaha, salamat sa Diyos at naging ligtas kayo. Kunin ninyo po ang pagkakataong ito para maipagdasal ang mga nagre-recover doon sa baha. And at the same time, kung kaya po ninyo ay magpaabot din ng tulong sa abot ng inyong makakaya. Kaya patuloy po yung ating relief operations. Hanggat meron pong nagpapadala, no, ibibigay po natin yan sa mga tao. Kaya nga, kung ikaw naman ay binaha, no, alam ko may mga nakita ko sa babae nung nagpunta ako doon. Kung ikaw naman ay binaha, alam ko na nitong nakaraang araw, ikaw ay pagod, puyat, gutom. Pero huwag kang mawawalan ng loob, huwag kang mawawalan ng pag-asa, patuloy na magtiwala sa pagbibiyaya ng Diyos. Lilipas din ang lahat ng iyan. Matatapos mo din ang lahat ng iyong mga labada at linisin. No? It will come to pass. Our Lord can never be outdone in generosity. Kaya patuloy na dumarating ang tulong at patuloy tayong magpapaabot ng tulong sa abot ng ating makakaya. Kaya nga mga kapatid, tumutugma yung ating karanasan bilang komunidad sa mga pagbasa natin sa linggong ito. Kasi yung gospel natin sa linggong ito ay tungkol din sa pagpapakain ng 5,000, no? Napakaraming tao. No? Sa ating unang pagbasa mula sa 2 aklat ng mga hari, narinig natin doon ang kwento ni Eliseo. Merong daladalang baon si Eliseo. Akala niya hindi sasapat para sa mga tao yung kanyang daladalang baon. Pero
nung ito'y inilagay niya sa kamay ng Diyos, ipinagkatiwala niya sa Diyos, yung kanyang daladalang baon dumami at nakapagpakain pa ng 100 katao. Pinarami ito ng Panginoon sapat para mabusog ang lahat at mayroon pang natira. Sa ating ebanghelyo, ganun din ang kwento. Nag-aalala ang mga alagad ng ating Panginoon kasi maraming mga taong sumusunod sa kanila. Sila'y nasa malayong lugar. Hindi nila alam kung papaanong pakakainin ng mga tao na sumusunod sa kanila. At kahit na sabihin natin na kaya nilang pakainin, pero wala naman silang pambili. Wala silang maipambili, kaya nga nagdududa na yung mga alagad. Sabi nila, kahit 200 dinaryong tinapay ang bilhin, ay hindi sasapat para makakain ng lahat. Mabuti na lamang, mayroon doong bata na may dalang 5 tinapay at 2 isda. At nang ito ay inilagay sa kamay ng Panginoon, na ipamahagi ito ng mga tao, nakakain ng lahat at nabusog, at marami pang natira, marami pang mga leftover. Isa itong himala sapagkat sinong mag-aakala na mapapakain ng 5,000 tao sa pamamagitan ng 5 tinapay at 2 isda. Subalit katulad nga ng parati nating sinasabi, imposible yan sa tao, pero sa Diyos, walang imposible. Mga kapatid, maganda na makita natin ang Panginoon sa ating mga pagbasa ngayon bilang isang Panginoon na nagpro-provide sa kanyang mga anak. Our Lord is a provider. Nagpapakain, nagbibigay ng pagpapala, nagbibigay ng biyaya. Hindi niya hinahayaang magutom ang kanyang kawan. Jesus in the gospel provided food. Jesus fills us not only with food that nourishes our bodies, but most importantly, food that nourishes our soul. Kaya nga napakagandang imahe nito, no? Na binubusog tayo ng Panginoon, hindi lang yung ating physical na katawan. Binubusog din ng ating Panginoon ang ating espiritu. Kaya nga, kapag tayo ay nabusog na sa parehong aspeto, nabusog na tayo physically and spiritually, inaasahan din na tayo rin ay magiging daluyan, parang ibang tao naman ay mabusog. Inaasahan na magdadala rin tayo ng pagkain sa iba, at magiging daluyan din tayo ng pagpapala para sa iba. Alam niyo mga kapatid, tayong mga Pilipino, mahilig tayong kumain. Do you agree? Ako sa mga imbitasyon sa akin, lagi yan may pagkain. Kaya kung hindi ako magkokontrol, siguro kung lobo na ako ngayon, mas lolobo pa ako. No? Dahil ang mga tao mahilig magpakain. No? Masarap magpakain. At gayon din, yung mga celebration natin, minamarkahan ng pagkain. Na-promote sa trabaho, nakakuha ng magandang trabaho, sinasabi natin, manlibre ka naman, mag-treat ka naman. Minsan, kahit na nga may bagong sapatos, uudyo ka ng mga kaibigan, manlibre ka naman kasi bago yung sapatos mo. Kasi masarap pong magpakain. No? At kung ikaw naman merong kakayahan, talagang masarap magpakain. No? At sinasabi nga, kung nagmamahal ka, magpapakain ka. Kaya nga, di ba, ang pinakamasayang lugar sa loob ng tahanan ay yung hapagkainan, no? Yung ating dining hall. Kasi doon tayo natitipon bilang pamilya. At doon na-express ang pagmamahalan sa loob ng pamilya. Kaya nga, masayang magpakain. Isang marka ng isang taong nagmamahal, mahilig siyang magpakain. Kaya nga kung mahilig ka magpakain, siguro talagang marami kang mga mahal sa buhay. No? Kaya nga, ganito rin ang ginawa ng ating Panginoon. No? Nagpakain talaga siya para maranasan at maramdaman ng mga tao ang kanyang pagmamahal sa kanila. Pangalawa, naging posible ang himalang ito, papansinin natin, sa pamamagitan ng pag-aalay ng isang simpleng bata na hindi pinangalanan. Di ba? Mula sa 5 tinapay
at 2 isda na baon-baon ng batang ito, hindi siya nagdamot. Siya ang nagbigay daan tungo sa himala. Ibinigay niyang kakaunting nasa kanya at kahit kakaunti nang inilagay sa kamay ng Diyos, dumami, nakakain at nabusog ang lahat. Kaya nga wag nating mamaliitin ang mga alay natin. Malaki man yan o maliit, kapag inilagay yan sa kamay ng Diyos, nagiging sapat yan. Siksik, liglig at nagpuumapaw pa. Kaya nga mga kapatid, paalala rin ito sa atin na pinapahalagahan ni Jesus ang mga iniaalay natin. At minsan kahit hindi tayo mapasalamatan, alam ng Diyos ang mga iniaalay natin. Pinapahalagahan niya lahat ni Jesus. At yung pag-aalay na tinutukoy ko dito, hindi lang yung material na pag-aalay, yung pag-aalay natin ng oras at panahon, pag-aalay natin ng paglilingkod, pag-aalay natin ng panahon sa isang taong nangangailangan, yan ay nakikita ng Diyos. Kaya nga huwag tayong mapagod na magbigay ng oras, ng panahon, ng ating talento, and even our resources sa mga nangangailangan. Kasi tandaan natin that the happiest people in the world are not the takers, but the givers. Do you agree? Kapag ikaw ay laging nagbibigay, masaya ka. Mas masaya yan kaysa sa laging kumukuha. Yan. Kaya huwag mapapagod. Dumadaloy ang mga biyaya at pagpapala at katulad ng bata sa kwento ng Ebanghelyo ngayon, the happiest people are not the takers, but the givers. At panghuli mga kapatid, maliit na detalye pa din. Kapansin-pansin nung nakakain na ang lahat, anong sabi ni Jesus? Ipunin nga natin yung sobra. At alam nyo, napakaraming sobra, no? 12 bakol. No? Yung 12 bakol po, 12 malalaking mga kaingyan. No? Mula sa 5 tinapay at 2 isda, nakaipon sila ng 12 bakol ng sobrang pagkain. Ano kayang nasa isip ng ating Panginoon? Bakit niya pinapaipon iyon? Marahil, sa likod ng kanyang isip, gusto niyang ipamahagi pa rin ito sa iba. Gusto niyang makakain pa rin yung iba, kahit yung wala doon, nakasama niya nung ginawa niya ang himala. Hindi niyo yun itatago para sa kanyang sarili. Hindi yun kagaya ng ginagawa ng ilan sa atin kapag handaan na isasharon tapos kakainin sa bahay. Hindi po. Iipunin yon para ipamahagi pa rin sa iba. Kaya nga, yun ang napakagandang itinuturo sa atin ni Jesus. Ipunin ang sobra para maipamahagi pa sa iba. Hindi lang ito para sa atin, ito'y para sa iba. Kaya nga mga kapatid, nakakalungkot, minsan may mga tao na takaw tingin. No? Halimbawa, nasa kainan, kakukuha ng marami, tapos hindi naman mauubos, masasayang lang. No? Naalala ko yung sinasabi ng mga matatanda, no? Ngayon naman Grandparents' Day, no? Di ba sabi ng mga matatanda, kapag daw merong nasasayang na pagkain, sabi ng mga lolo't lola, mga araw daw yan sa purgatorio. Kapag ka meron tayo mga pagkain na hindi natin nauubos sa ating hapag, no? Pero sa totoo, ang paalalang ito'y mahalaga para sa atin kasi bumubukal ito sa katotohanan na minsan may mga tao talagang makasarili din, no? Talagang ang iniisip lamang ay ang kanilang sarili, no? At nakalulungkot, pwedeng mangyari yon. At sa likod at sa ilalim ng lahat ng iyon, yung tinatawag na throwaway culture, kung saan nawawala na yung pagpapahalaga sa kapwa. Basta busog ako, komportable ako lang at wala ng ibang mahalaga. Yung sarili ko lang ang kailangan kong isatisfy. Minsan yan ang nakalulungkot, nakaisipan ng isang tao na pwedeng mangyari. No? Yung sarili lamang niya ang kanyang iniisip. No? Alam nyo, one time nanonood ako ng sa Facebook, nadaanan ko lang. No? Meron ako nadaanan doon na video ng isang babae na
kumakain ng napakaraming pagkain, no? Ang tawag yata doon mukbang, no? Nauuso yun ngayon, ano? At maraming nagte-trending siya, maraming nanonood. Pero ang nakalulungkot doon, parang kung titingnan mo yung gumagawa nun, parang hindi na siya tao. Kasi busog na, kumakain pa din. Parang nagiging self-centered, nagiging makasarili na. At sana hindi yun ang tutularan ng mga kabataan natin. Nawawala na yung pagpapahalaga sa kapwa. Hindi na naiisip ang kapakanan ng kapwa. Kaya nga ang sabi ni Jesus sa Ebanghelyo, ipunin natin ang tira para maibahagi pa rin sa iba. Kasi yun naman talaga ang tawag ng banal na Eucharistia. That is what a Eucharistic life is all about. So that my life will also be shared to others. Si Jesus, ibinibigay niya ang kanyang sarili, katawan at dugo, sakripisyo na nilaki pa ng pagmamahal. At kapag tinatanggap natin si Jesus sa banal na Eucharistia, tayo rin namumuhay ng Eucharistikong buhay. Ang buhay natin kahit may sakripisyo, kapag nilaki pa ng pagmamahal, isang buhay ng pag-aalay at paglilingkod. Kaya nga hindi lang sarili ang batayan. Ang batayan ay ang sakripisyo nating may pagmamahal. At kapag ang buhay natin ay merong pagmamahal, ibibigay din natin yan sa iba. Magiging buhay din tayo ng pag-aalay at buhay ng paglilingkod. At kapag nagampanan natin iyon, tunay na naisabuhay natin ang Eucharistikong buhay na itinuturo sa atin ng ating Panginoong Yesus. Sa pagpapatuloy po ng ating banal na pagdiriwang, patuloy tayong manalangin at magpasalamat sa Diyos sa maraming mga biyaya na ating natatanggap. Let us live a Eucharistic life, a life offered to others, isang buhay na nag-aalay at naglilingkod katulad ni Kristo Jesus. Amen. Siya nawa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.